Ang Jordan ay isang bansa sa Timog Kanlurang Asya. Ang pangalan nitong Jordan ay nagmula sa pangalan ng Jordan River. Ang ilog ay tinawag na Jordan mula sa salitang Hebrew na yarad na ang ibig sabihin ay ang bumababa. Ang Jordan ay kilala sa larangan ng sining, pagguhit, paglilok at fotografiya. Dinarayo din ng mga naglalakihang museum ng Jordan kung saan matatagpuan ang mga mahahalagang artifacts na nakita doon, gaya na lamang ng Dead Sea Scrolls, ang Neolithic limestone statue ni Ain Ghazal at ang kopya ng Mesha Stele. Ayon sa Philippine Embassy natin sa Amman, Jordan, ay mayroong 26,000 na mga Filipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Jordan. Ang ating bansa ang pangatlo sa may pinakamaraming bilang ng mga manggagawa doon. Karamihan ay nasa larangan ng medisina, enhenyero at domestic helpers. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Jordan. Ito ay ang naging masakit na kamatayan ng isa nating kababayan na 8 taon na nagtrabaho doon para sa kanyang mga anak. Samahan niyo po akong balikan ang kalunos-lunos na sinapit ng kababayan nating si Mary Grace Santos sa Jordan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Tulad ng ibang OFW, ay nilisan ng 26 years old pa lamang na si Mary Grace ang bansa para makipagsapalaran sa Jordan. Hindi kasi sapat ang kanyang kinikita dito sa Pilipinas para matustusan ang pangangailangan ng 2 niyang anak na babae. Siya lamang kasi ang inaasahan ng mga anak, lalo na nga at may congenital heart disease ang panganay niyang anak at kinakailangang maoperahan. Lumayo siya para sustentuin yung mga pamangkin ko. Ang panganay po niya is 16 years old, may congenital heart disease po. So yun po talaga yung parang naging purpose ng ate ko para mag-abroad para mapagamot po yung pamangkin ko. Nagtrabaho si Mary Grace sa Jordan bilang tagapag-alaga ng 2 matatandang mag-asawa. Ayos naman ang naging kalagayan niya sa Jordan. Ayon sa pamilya, sa loob ng 8 taong paninilbihan ni Mary Grace sa Jordan, ay 1 beses pa lamang ito na nakakauwi. Mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo. Kasama niya sa bahay is 2 matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. Balak sana nitong supresahin ng anak noong October 24, 2023, ngunit hindi na ito nangyari dahil sa inuwi ito na lamanan ng isang kahon noong October 22, 2023. Sinalubong ng mga nagdadalamhati niyang magulang, kapatid at mga anak ang wala ng buhay niyang katawan sa cargo terminal ng Fairfax Center sa Parañaque City para iuwi sa kanilang tirahan sa Macabebe, Pampanga. Ayon sa kanila ay nakatanggap sila ng mensahe mula sa mga katrabaho ni Mary Grace noong October 11, 2023 dahil sa nawawala ito. At dahil nga sa hindi na rin ito sumasagot sa kanilang mga tawag at messages, ay lumapit ang pamilya sa tanggapan ng OWA. Kinabukasan October 12 ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Mary Grace sa basement ng bahay ng kanyang mga amo sa Amman, Jordan. Ang kanyang katawan ay isinilid sa isang diesel tank. Lumapit siya sa OWA sa Region 3. Tapos ma'am, pag uwi nila, nireport ng nanay ko sa OWA na missing yung ate ko. Ang una pong nakarating sa aming remote report is sinaksak po. Pero pagkagaling po ng nanay ko sa OWA is ang nasa police report daw po is ni-rape yung ate ko and sinakal po siya hanggang sa mamatay. Ayon sa ginawang medical examination sa katawan ni Mary Grace, ay namatay ito sanhi ng strangulation o pagkawala ng hininga sanhi ng pagkakasakal. Nakitaan din ng sinyales na ang biktima ay nakaranas ng panggagahasa. Ayon sa report ay sumuko din at agad na inaresto ng mga pulis ng Jordan ang suspect. Ito ay ang 16 anyos pa lamang na binatilyo at anak ng hardinero ng mga amo ni Mary Grace na Egyptian.
Ayon sa mga kasamahan ni Mary Grace sa trabaho, ay matagal na ang kinukulit si Mary Grace na suspect, ngunit ayaw niya dito. Hindi umano nakapasok ang ama nito, kaya naman ang binatilyo ang pumalit sa ama sa trabaho. Ang sabi nung Pinay doon is absent daw yung tatay. So, siya ang naging subs na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ayon sa suspect ay sinakal niya ang biktima hanggang sa mawalan nito ng buhay. Bago niya ito ay sinilid sa diesel tank sa basement ng bahay. Ang suspect ay nasa pangangalaga ng mga pulis ng Jordan. At ayon sa ating embahada, ito ay hahatulan ng pinakamabigat na parusang kamatayan dahil sa ginawang pamamaslang. Gayunpaman, dahil sa ito ay minor de edad ay kailangan pang maghintay ng 2 taon bago ipataw ang parusa. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, Po, nakakulong na, mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata eh. Basta update namin yun. Labis naman ang hinagpis ng pamilya, lalo na nga ang ina ni Mary Grace at ang 2 anak dahil sa hindi makataong sinapit ng kanilang ina si Jordan. Kung bibitayin siya is parang hindi pa sapat yung isang bitay, 5 bitay pa. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mama ko. Hindi niya man lang naisip na meron siyang mga anak na binubuhay. panawagan ko po ngayon ay hustisya. Hustisya para sa kanya, alang-alang sa kanyang mga anak. Hustisya po. Nangako naman ang tanggapan ng OWA na magbibigay ng kaukulang tulong sa pamilya. Meron po kasing programa ang OWA na pag namatay po ang ating OFW, yung kanyang mga naiwang anak, isa po doon pwede po natin bigyan ng special education assistance. Hanggang makatapos po yun, meron po siyang matatanggap. Si Mary Grace ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa isang pribadong sementeryo sa Santa Rita, Macabebe, Pampanga. Ang pangako ng kanyang mga anak, kahit pa nga wala na ang kanilang ina, ay pipilitin nilang makatapos ng pag-aaral. Tutuparin umano nila ang pinangako nila sa ina. Pasalamat po ako sa mama ko kasi kahit malayo siya, ginagawa niya ang lahat para lang mabuhay kaming magkapatid. Hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay ang pagmamahal namin sa kanya. Tulad ng pinangako ko nung buhay pa siya, magpapakatapos kami para sa kanya. Tutuparin namin yung mga pinangako namin sa kanya nung buhay pa siya. Shoutout po kay Ma'am Liza Reyes na laging nanonood sa Zambales, Ma'am Virgie Ibardo sa Kuwait, Ma'am Lizelle Zukgang sa Saudi Arabia, Ma'am Maria Zocora Media dyan po sa Italy, Ma'am Marites Luzano, shoutout na po kay Sir Fred and Jen Gahol, Maria Glyza Dayan Jerico sa Hong Kong, hi daw po sa mga kababayan niya sa Daet Camarines Norte, kay Sir Kelvin Galorio, nanonood sa Opol, Misamis Oriental. Ma'am Judith Corralde na nanonood sa Abu Dhabi, UAE. Ma'am Leonie Ogalino sa Italy. Ma'am Claire Layosa, hi po dyan sa Riyadh. Ma'am Jack Rose TV sa Tacloban City, hello po sa Genevieve Kitchen. Kay Sir Vincent Vargas na laging nagiiwan ng malalaman at makahulugan niyang saloobin sa lahat ng ating videos. At sa inyo pong lahat na laging nakasubaybay sa atin pong mga videos. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.